Yeah, 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 yeah. Oh no no. Oh no no. Oh no no. Isa to sa mga pinakamahirap na sagutin na question is, do I have to train more or eat less? Kumbaga para ma-achieve yung optimal na health o kaya maging successful tayo sa pag-lose ng fat, kailangan nyo bang mag-exercise pa or sabihin natin mag-diet ka na lang? Hindi kasi tayo lahat ay may luxury ng time para mabigyan ng pansin pareho basta-basta. Pag-usapan natin yung mga factors today and yung tamang perspective para ma-achieve natin to. And kung ano yung mga pwede nating solution para magawa natin ng paraan to. Welcome back. So obviously naman, parehong important ang pag-exercise tsaka pagkakaroon ng mas magandang eating habit. Pero before yan, ibahin muna natin yung perspective natin sa exercise tsaka sa nutrition. Kumbaga para at least mag-gauge natin yung effort level tsaka yung volume level or intensity level nung gagawin nating exercise para hindi tayo ma-overtrain. And then, ano yung role ng pagkain sa katawan natin para at least hindi naman tayo mag-undereat. Number 1, exercise. Bakit natin kailangan mag-exercise? Isa lang ang number 1 na priority natin kung bakit natin kailangan mag-exercise. At yun ay para mapanatili natin, ma-maintain natin yung strength natin, tsaka muscle mass natin habang tumatanda. So, what I am saying is hindi natin kailangan ng ganun kataas na exercise intensity level para masabi natin na mas healthy tayo. Ang importante lang na may maintain natin yung muscle mass natin and strength natin habang tumatanda. Kasi habang tumatanda, sarcopenia is happening, kumbaga mas lumiliit na at saka nawawalan na ng strength yung muscles natin. Malalabanan lang natin yun sa proper na strength training program. Also, additional na goal natin kapag pupunta tayo sa gym is ibalik yung function ng body natin kasi nagkakaroon ng movement dysfunction ng katawan natin kapag matagal tayong inactive. Imagine ang pinaka-active na phase ng buhay mo ay before school and then nag-school ka for over 15 years or more and then ano ang expect natin? Of course, mas mahina na yung katawan natin and may mga certain na movements o kaya activities na hindi na natin kaya gawin efficiently. So isa yon sa mga goal natin. Overall, ang goal natin ay hindi makompromise yung daily life natin habang tumatanda tayo. So do you need an exercise program na sobrang taas ang intensity para ma-overtrain ka or sabihin natin sabi mong healthy ka? Not necessarily. Ang importante lang na may maintain natin yung strength natin tsaka muscle mass. Ngayon, pagdating naman sa nutrition, gaano naman karami or gaano ka konti ang kakainin natin. Una, before anything else, bago tayo magbawas ng pagkain, ang kailangan natin gawin, ayusin muna yung quality nung kinakain natin. Kasi less food is not the way. Oo, eventually, mas konti na yung kailangan natin kainin habang tumatanda tayo, tsaka mas less na yung activity natin. Pero habang buhay tayo, kailangan natin ng energy. And food is fuel. Hindi lang fuel ang food, may mga body processes na nangyayari na kailangan ng food. May needs tayo sa recovery tsaka sa growth. So, mas detrimental sa health mo kung babawasan mo agad yung kinakain mo. Madalas pa, nagbabawas tayo ng pagkain kapag mag-exercise na tayo. Hindi po ganun yun. Sobrang mali nun. Kasi imbes na nai-enjoy mo yung progress na nag-i-improve yung performance mo sa exercise and then nakikita mo yung growth mo sa pag-build mo ng muscle or sabihin natin pag-improve ng body composition mo just with eating the right food, sayang, you're missing out. Uulitin ko to lagi, tignan muna natin yung quality ng food before yung quantity. Kasi pag may mali tayong ginawa pagdating sa exercise, sumobra tayo sa exercise and then mas konti yung kinakain natin than usual, ang mangyayari niyan, ma-overtrain lang tayo. Actually, it's not always overtraining. Most of the time, it's underfueling kasi minsan masyadong mataas nga yung exercise intensity tsaka yung volume, also yung frequency, tapos less naman yung kinakain natin para masustain yung ganun. So remember, important rin ang recovery pagdating sa pagkakaroon ng active and healthy na lifestyle. Ngayon,
punta tayo dun sa main topic na ano ba yung dapat mong tutukan. Ngayon, pag-usapan natin yung factors kung bakit nahihirapan tayong i-achieve yung mga ganitong goals. Yung factors sa exercise tsaka nutrition, and then bibigyan natin ng solution yan para at least magagawa natin ng paraan. Una, time sa work. Masyadong mahaba na yung mga time sa work natin these days. Most of the time, pagod na tayo pag uwi natin. So, madalas talaga hindi na natin talaga kaya mag-exercise or pumunta pa sa gym. Believe it or not, kahit ako, kahit kaming mga personal trainers and coaches, pag napagod, wala na ring oras talaga mag-workout. Ngayon, kung tatanungin natin yung sarili natin, ano ang best time to train or pumunta sa gym? For me, personally, mas okay pa rin yung pumunta sa gym bago mag-work. Wala ka nang iisipin. At least, fresh ka pagkatapos ng workout mo, maganda yung energy mo buong araw, at least wala ka nang iisipin after ng work mo. Ang disadvantage lang nun ay mag-a-adjust ka ng mas maagang waking up time, tapos possible mas mababa yung energy mo kasi wala ka pang kinakain. Most of the time kasi yung mga gantong klase or oras ng mga training na time is fasted tayo. So may adjustment period pero masasanay ka rin dyan. Ngayon, may advantage naman kung ikaw ay mag-workout after ng work mo. Since mas nakakain ka na, naka 2 to 3 meals ka na nun, mas maganda yung energy mo towards your training. Ang disadvantage lang nun is dito na sa ulo mo. Kasi kahit hindi physical na job ang trabaho mo, actually mas stressful kapag mental natin ang stressed. So, minsan wala na tayo sa mood mag-exercise. Pero ang kailangan lang natin doon ay discipline para at least ma-push yung sarili natin matapos yun. Second na factor, accessibility. Madalas kasi kailangan pa natin lumabas papunta sa gym and then sabihin natin kahit yung office mo malayo sa gym. Madalas naman, most commercial gyms ay malapit na sa mga offices, so malaking advantage yun. Pero paano kapag malayo? Siguro ang best way ay magkaroon ka ng home na equipment gym na lang na setup. Ngayon, hindi mo naman kailangan ganun na kalaki na investment or malaking collection. Kung gusto mo, kung sedentary ka talaga, mag-start ka muna sa body weight mo. Sabihin natin push-up kahit hindi naman yung magandang form na push-up o kaya body squats. O kaya sometimes use something sa bahay mo na magagamit mo as resistance. So, madalas kasi na-overlook yung basic na calisthenics like push-ups, squats, pull-ups kung kaya mo. Pero kahit doon ka muna magsimula, importante muna ma-feel mo muna na mas lumalakas ka. And then, pag kaya mong mag-invest na ng maliliit na collection ng dumbbells o kaya kettlebells, mas okay yun. Mas okay kasi kung may variations yung mga exercise na gagawin mo. Para at least, may flow talaga yung training mo. Third factor, cost and income. Hindi na biro ang mga presyo ng mga commercial gyms. Hindi rin biro mag-invest ng mga equipment na ilalagay mo sa bahay mo. So madalas yan talaga mahirap kasi walang choice yung tao anong gagawin niya. Although minsan naman kasi ganito yan may mga at least may mga murang mga bakal gyms. Kaya lang madalas hindi ito pinupuntahan kasi hindi masyadong hygienic, ganun. Kaya lang no choice tayo kung limited ang budget natin. Okay lang yun. Lahat naman tayo nagsimula dyan Eventually, kapag mas nakaipon ka, pumunta ka na sa isang mas kompleto na gym o kaya mag-invest ka na lang ng gamit mo. Again, madali ito sabihin para sa akin pero na-experience ko naman yan. Ginawan ko lang ng paraan, so naitawid ko lang. Siguro, sinasabi nga ni Coach Vince Hipe, pag gusto, may paraan. And then fourth factor, interest. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo lahat ay gusto mag-exercise. Ayun ang fact. Wala akong mamomotivate na individual na mag-exercise basta-basta. Unless na alam nila kung bakit nila kailangan mag-exercise. And then madalas yun nare-realize nila kapag may problema na. So, ito ang pinakamagandang phrase na sinasabi ko. This is your new maintenance. Kasi it's either pills and drugs or mag-exercise ka. At least, kapag mas active yung body mo, may active ka na lifestyle, may quality yung life mo. And then, nakakapag-invest ka pa habang nag-i-exercise ka. Nag-i-invest ka dun sa katawan mo. So, kahit gumagastos ka sa gym, gumagastos ka sa ibang equipment na binibili mo para sa bahay mo, at least, nagbe-benefit ka dito.
sa mga maintenance ng pills and drugs, hindi ka naman talaga nagbe-benefit dun. Nag-i-slow down ka lang kung tutuusin. So, ayun lang fact dun. Yung factors naman sa nutrition kung bakit nahihirapan tayo achieve yung pagkakaroon ng mas magandang eating habit. Number 1, again, time. Hindi tayo lahat ay may time para mag-prepare ng meals. Kahit nga mag-grocery, minsan wala ng oras eh. Ang best na solution dito ay cook tayo or mag-prepare tayo ng meals in bulk. So naalala ko si mama noon nung andito pa siya sa Philippines. Magluluto siya ng ulam para sa pamilya namin, para sa buong linggo o kaya kalahati ng linggo. Para kami, reheat na lang kami ng reheat. And then, ganito rin sa bodybuilding kapag nagpe-prepare ka. Para hindi ka na mag-fail, mag-cook ka in bulk, tapos reheat ka na lang ng reheat. Which is very effective kasi at least pag gutom ka na, hindi ka na mag-iisip pa ng lulutuin o kaya bibili pa, magre-reheat ka na lang. Number 2, access sa food. Pag tayo lumabas ng office natin, ang available na food, madalas processed food, tapos mga fast food. Minsan naman makakakuha tayo ng mas healthier na options dun sa fast food o kaya dun sa kakainan natin. Kaya lang may factor kasi kung paano na-prepare yung pagkain. So, ang pinaka-solution dito, magbaon ka. So, ganun talaga, wala. Si-circle back tayo sa prepping your own meals. Ngayon, prepping your own meals has sabihin nating iniisip nila mas mahal ang pagkain ng mas healthy. Which is, oo, kaya lang ganito yan. Ang 250 mo to 300, madalas isang meal lang or dalawa. Ang 350 pesos mo na chicken breast, good for 3 to 4 days na yan. So, minsan, ganun na lang yung iniisip ko. Of course, mahirap to gawin kapag may family ka kasi hindi naman practical na nakaseparate pa yung food mo dun sa pamilya mo unless nagba-bodybuilding ka or competitive bodybuilding, pero hindi pa rin to practical basta-basta gawin. Pero kung tutuusin, kung i-manage natin yung preparation ng meal natin, hindi maaapektuhan yung access natin sa food, and then sa totoo lang mas makakatipid tayo kasi mas mura pa rin bumili ng pagkain and then iluto natin kesa bibili tayo sa labas. Fourth, knowledge and information kasi madalas hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. And then, ayun ang reason kung bakit andito ako. Dito ang unsolicited para ibigay yung mga information na kailangan natin para maintindihan natin and then alam natin kung paano simulan. Although marami ng information sa internet regarding kung paano ka maglulose ng weight, kung paano mo magigain ng muscle, yung diskarte, yung real life na application, mas magiging individualized kung mayroon kang coach o kaya personal trainer. Anyway, kaya andito ang unsolicited, andito ako para isimplify yung mga bagay na ganun. So, sa real life na application, as much as I want na gusto ko alam natin lahat, as in literal lahat, gusto ko yun, ambitious yun na goal ko na lahat tayo ay may knowledge pagdating sa nutrition, tsaka sa training. May mga real life na factors din. So, mahirap ito na hurdle para sa mga personal trainers na katulad ko. Ayun, hindi tayo lahat ay may luxury ng time para magawa ito basta-basta. Malaking factor yung cost, your income natin, lalo na kapag may pamilya na tayo. Pero kung ako yung tatanungin, ano yung mas okay na path para magkaroon ng mas maayos na body and then masimulan muna yung pagkakaroon ng mas active na lifestyle o kaya mas healthy na lifestyle, mas pipiliin ko mag-exercise ka muna. Pumunta ka muna sa gym, magpalakas ka o kaya bumili ka ng equipment mo. Magpalakas ka muna, mag-improve yung performance mo, enjoyin mo yung lumalakas ka, enjoyin mo yung gumaganda yung fit ng suot mong damit. Enjoyin mo yung pagiging confident kasi promise pag nag-weight training ka, nag-strength training ka, maganda yung confidence mo. And pag confident ka, maganda dito. And hindi ko naman sinasabi na hindi natin tutukan kung paano tayo kumain. Malaking factor yun kasi mag-i-improve yung performance natin kapag maayos ang fueling natin. What I'm saying is, simulan mo sa exercise mo,
for sure, magkakaroon ka rin ng momentum pagdating sa nutrition mo. Ganun ang ginagawa ko or approach ko as a personal trainer. Hinihintay ko yung momentum nung individual na yon, yung tao na yon na sabihin sa akin, Coach, ready na ako. Kasi mahirap mag-push ng isang individual na okay, dapat ganito kainin mo, ganyan-ganyan, o kaya ganito yung time ng training mo. Ayaw natin maging burden pa para sa lahat ang pag-exercise tsaka pagkain ng maayos. Ang goal natin, magawa ng lahat and then maintindihan ng lahat. Siguro yung pagiging individualized na lang ng lifestyle nila ay depende na sa kanila. Okay, isummarize natin. Kung ako papapiliin, mas sasabihin ko na tutukan mo yung pag-exercise muna and then eventually, aralin mo kung ano yung mga pagkain na makakabuti sa health mo. Kasi for sure, makukuha mo yung momentum dyan. Again, para sa akin ngayon, madali ito sabihin pero na-experience ko na yung mga ganitong factors na pwede makaapekto sa health ko tsaka sa overall na lifestyle ko. My point is, hindi naman natin kailangan ng complicated na magandang healthy and active na lifestyle. Kailangan natin maging consistent muna.